Arles, sino-sinong grupo ang nangunguna sa protesta at ano ang kaibahan ng ngayon doon sa kahapon? Lord at Denise, nandito tayo ngayon sa Bukana ng Menjola, no, kung saan nga ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula nang dumating ang No to Oil Price Hike Coalition para nga mas ilapit at ilakas daw yung kanilang panawagan, no, na basura na nga yung oil regulation law at yung agad na pagsuspende ng excise tax at VAT sa langis. No. Siyempre Lord, kagaya ng mga nagdaang rally, nakaposisyon dito ang kapulisan bago pa man sila dumating ng mga nagkikilos protesta at may barbed wire uli doon sa unahan. Pero kapag tinignan natin dito sa paligid nito, no, ibang-ibang mukha ng ating lipunan ang kasama dito. Merong kabataan, kababaihan, meron din mga commuter, no, at kasama nga daw sila doon sa panawagan na basura na ng pamahalaan on the regulation, no, at kung maaari, no, ay pakinggan nga yung kanilang panawagan na itaas na ng 5 piso yung pamasahe at kung maaari nga kahit piso o dos lamang ay malaking tulong na raw iyon. No? Pero kung matatandaan natin, nitong mga nakaraang araw, sinuspende ni Pangulong Bongbong Marcos yung nakatakda na sana na taas na pasahe na ito. No? Ang kaibahan ng protesta na ito, Lord, sa protesta kahapon, yung kahapon kasi, no, yun yung may strike center sila, yung sentro doon sa may Cubao, kung saan itong araw na ito naman nagsama-sama yung nagmula doon sa strike center na yon para makilos protesta. At ito, kapag papakita ko naman sa inyo dito, yung kanilang programa, nakatayo sila sa taas ng jeep. Naku, matataas lang yung payo at hindi tayo ganoon kataas. Tingnan na natin. Pray to Lord. Pagdating nila dito ay agad silang sinalubong ng kapulisan at nag-usap nga sila, no, kung ano nga yung mangyayari sa kanilang programa at ano yung kanilang mga sasagawa rito, no. Pinayagan naman daw sila ng kapulisan na magkaroon ng programa for 2 hours. Pero ayon kay Camo de Floranda ng Grupo Piston, kung maaari daw sila na baka lumagpas pa rito dahil marami talaga yung kasama. Siguro in-estimate natin, Lord, ay nasa more or less 2,000 ito. No? Halo-halo na yun ng mga commuter at mga tsuper. At syempre, kanina nagkaroon din ng noise barrage, no, yung mahabang pila ng mga TNVS drivers at motorcycle drivers doon sa Welcome Rotonda na nagpapakita nga, no, ng kanilang pagkondena sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. Arles, ang panawagan ng mga kasali dyan sa protesta ay yung pagtanggal nga ng excise at saka ng VAT. Ano? Pero pag tinatanong ang palasyo dito, lagi nilang sinasabi na pag-aaralan pa muna. So wala pang kasiguraduhan kung yan nga ba ay maibibigay, kung maibibigay at all, at kung maibibigay, kung kailan. Ano bang plano ng mga protesters there? Hanggang kailan nila ito papatagalin? At ano pa ba yung mga ine-expect pa talaga nilang mangyayari in the coming days? Actually, kasama yan, Denise, no, doon sa mga tinanong natin kay Cam Modi, no, at sabi niya, hindi raw nila hihintayin yung ganoong katagal na proseso nga, no, yung pag-iisipan pa or pag-aaralan or yung pagsuspende nga ng excise tax baka sa paparating na Abril, no, kasi yung mga tsuper daw talagang nahihirapan at sa mga araw na hindi kinakansela yung mga buwis na yon at yung oil regulation law, patuloy daw, no, na bibigatan yung mga tsuper sa pagbili ng mga petrolyo, sa pagbiyahe sa araw-araw, and then after na, syempre, no, yung nababawasan nilang kinikita. No? Kaya ayon nga kay Camodi, ibasura na agad yung oil regulation law. Gayon din yung ibang mga grupo. At actually dito, meron ditong mga iba pang kasama, no? Kasama rin sa kanilang panawagan yung sahod itaas, and then tanggalin and suspend yung VAT and yung pork barrel, yung Marcos Jr., ilaan sa ayuda, and then ayuda para sa tsuper at maliliit na mga operator. Though meron naman na yan sa ngayon, no? Pero sa computation kasi natin, humigit kumulang 2 araw lamang nila yung magagamit dahil papasok lamang na balita kanina, no? Posibleng ang pumalo pa ng 150 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa paparating dito. Arles, okay, pansin namin parang marami ring kasali dyan na mga bata o mga estudyanteng miyembro ng mga progresibong grupo kung ibabase sa kanilang mga bandila at placards. Ano? Pakwento sa atin ng gaano ba karami mga estudyanteng kasali dyan? Lord, hindi pa natin nakukuha yung eksaktong bilang pero marami din yung kasama dito. No? Doon nga sa humigit kumulang 1 oras nating paglalakad
talagang halo-halo, no, at malalakas yung kanilang sinisigaw. At dito, so stretch dito, and then doon sa may gilid pa, doon sa bahagi na yun, marami talaga. And then yung mga nakaipon dito para sa protesta, nandun naman ang nangyari yung programa, no? Yan hanggang doon, meron pa dito mga linya ng mga jeepney driver hanggang doon sa may dulo. At kasama nga sa mga nanguna dito ay yung grupong Puston. Alright. Ang seguridad naman, Arles, gaano karami o patingin kung kaya na ibaling ang camera doon sa mga pulis na nagbabantay? Police. Okay, dito tayo sa kabila. Tayo dito sa kabila. So ito yung iba nakaupo na dito sa may lapag Lord. May kanya-kanyang mga baon. Ito yung mga kaanak ng mga super. At yung mga super mismo, no, halo-halo na talaga sila rito. Subukan natin lumapit pa rito, okay? Ito yung mismo tablado nila. O dito sa may bahaging to. Ito yung mga pulis. Makikiraan lamang po. Lapit tayo. Hindi naman tayo sigurado aawayin dito. Yeah. Pero mula doon, sa haba na yung Lord, then dito, patungo, mga pulis, then may barbed wire, then yung bukana ng Menjola. No? Blue na trapal sa construction na parang hindi matapos-tapos. Ilang taon na yan. And then yung mga barbed wire. And then ito lang, tablado rito. Okay, Arles, I'm sure madami ka nang nakausap dyan, ano? Ano nga ba yung talagang nag-stand out ng mga kwento nila? And kamusta yung moral nila dyan? Kamusta yung moral ng mga protesters dyan? Whether they are, going through... Kala ko ng mga pulis. Ay, ng mga polis, pwede rin naman. Pwede silang kamustahin, ano? Pero, yeah, ano yung mga kwentong nadidinig mo dyan, Arles? So far, Denise, yung maliit talaga pa rin, no, na kinikita nila, ayun pa rin talaga yung idinadaing nila. Yung iba, second day na nga nila na mag-strike at walang kinikita, pero titiisin daw nila yon, hoping na marinig sila. Though may progreso na nga yung pagpirma ng emergency powers sa Pangulo, hindi pa naman sigurado kung kailan ito talaga mapatutupad. And then, yung susunod naman, kung gaano daw sila katagal na maghihintay. No? Susubukan natin makahingi ng parayam dito kasi ito sila tatay dito. Nag-interview ulit tayo, no? Medyo masikip lamang. Tay, excuse me po, pwede po kayong ma-interview tayo, mabilis lang. Tay, kumusta po yung karanasan ninyo ngayong transport strike? Mga kababayan, nangyari lamang po na sinsilin ang ating... Kamusta naman po yung pagpasada niyo? Babalik po ba kayo mapasada? Hindi. Babalik, mag-test muna. Makita. Isang konti. Marcos Jr. Maliit na po ba talaga yung kita? Ha? Maliit na po ba talaga yung kita? Kayong Late na. malapit Thank you po talaga. sa Malacanang. Kalat-kalat din dito kasi talaga. At actually, kung naka-4 dito, at ngayon ito, kakanta na sila. Tumisiksik lang tayo sa mga pinakamaliliit na gap dito. Pero marami rin naman talaga tao. But actually, kung kukumpara nga natin doon sa protesta last week to, parang mas madami na nga talaga ngayong linggo compared to last week. Sa pagkakaalam mo ba, Arles, magtutuloy-tuloy pa ang mga kilos protesta na yan hanggang sa susunod na linggo? Ayon kay Camo de Lord, no, hanggat hindi pinapakinggan ng Pangulo yung kanilang mga panawagan, yung toll deregulation law and then yung sa excise tax at yung VAT, baka daw magkaroon pa nga ng susunod na mga kilos protesta at tigil pasada at yung malalangan na kanilang kinakatakot kapag hindi na talaga kaya ng mga tsuper na bumili ng krudo para makapagbiyahe, baka daw hindi lamang transport strike yung mangyari, kundi baka yung tinatawag pa nga nating transport freeze, no? Na kung saan pati yung mga private sector, yung mga pribadong individual ay maapektuhan na nito. No? Doon nakapag-secure tayo nitong mga nakaraan ng nasa 700,000 na bariles, kung di tayo nagkakamali. Pag biniling natin to parang nasa 1 or 2 days lang din natin ito magagamit dahil in study ay nasa 1 million barrels a day ang ating kinokonsumo. No? So, kinakatakot pa rin nila yung patuloy at posible pa nga na maging paghihirap at dagok na kakaharapin nila kapag hindi agad na-actionan ito ng pamahalaan.